pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So, kung ang Father ay Spirit, meron ba siyang dugo? Wala. So, therefore, kailangang may bumuhos na dugo para mapatawad ang kasalanan ng tao. Doon ngayon pumasok yung kamatayan ni Jesus. And then, dahil nung namatay si Jesus at nabuhay siya muli, limited pa rin siya. So, doon umakyat siya sa langit. After 10 days, bumaba na yung Holy Spirit. Para yung mga taong nanampalataya sa Kanya, masecure yung salvation. Yun ang purpose ng Trinity. Kaya napakahalaga niyang teaching na yan. Kasi dyan nakasalala yung kaligtasan ng tao. Sabi nga, lahat ng kasalanan kayang patawarin ng Diyos, pero merong kasalanan hindi mapatawad ng Diyos. Yung blasphemy of the Holy Spirit. Ibig sabihin ng blaspheming of the Holy Spirit, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa Holy Spirit. Yun. Kasi sino magkukonvict sa'yo? Eh, yun ang trabaho ng Holy Spirit. To convict men of sin. Yun po yun. No? Kaya nakakaawa yung mga taong hindi naniniwala sa Trinity. Oo. Ano yan parang gawa natin ng mababaw na example ng Trinity. Kailangan nilang manampalataya. Talikuran nila yung paniniwala nila. Oo, pero tao lang. Pero kailangan nilang. Kaya nga. Now, gawa natin ng konting illustration yung Trinity. Para bang itlog? Diba? Merong 3 parts ang egg. Basically, yung shell, yung egg white, tsaka egg yolk. Pag nakita mo yung egg yolk, malalaman mong itlog siya. Tama? Yes. Pag nakita mo yung egg white, malalaman mong itlog siya. Yes. Pag nakita mo yung shell, alam mong itlog siya. Yes. Pero hindi pwedeng mabuo ang itlog kung wala yung 3 component na yun. So, yun yung pinaka-konsepto ng Trinity. Sinimplify lang natin. Ayokong pahirapan kayo mag-isip. Sinimplify lang natin. So dito po mga refinery na po yun. Yung dito. Alam nyo yung Balampaya? Balampaya plant. Sa Palawan? Oh, yes. Yung tubo nun umaabot dito. Oh? Yes po. Yung natural gas. Yung tubo nun umaabot dito. Kaya merong opisina rito ang Balampaya. Anyway, malapit-lapit na tayo sa Monte Maria. Pero, ito po, kanina sabi ko, maganda ma-differentiate natin yung tinatawag na Nazarene tsaka Nazarite. Si Jesus, Nazarene siya. Hindi siya Nazarite. Tayo Nazarite. Nasa left ko. Nasa left. Ikaw Nazarite. Ikaw nasa left. Huwag kang pilingera. Okay. Ano ang difference ng Nazarene tsaka ng Nazarite? Pag sinabing Nazarene, nakatira sa Nazareth. Parang si Magdalena. Hindi naman Magdalene yung apelido niya eh. Walang apelido si Mary Magdalene. Hindi Magdalene yung apelido niya. Kaya siya tinawag na Magdalene. Yung land niya kasi, ang pangalan ng lugar niya ay Magdala. Magdala. Di ba sa Kawit, Cavite, ang patron nila, si Maria Magdalena. Kaya nga yung grupo ni Emilio Aguinaldo ang tawag Magdalo. Magdalo. Kasi ang patron saint nila, si Magdalene. Mary from Magdalene, from Magdala. Yun ang explanation doon. At saka alam nyo, may mga discoveries ang mga scholars. Meron silang nilabas na theory theory. Hindi ko sinasabing concrete. Theory. Kumbaga parang basic study. Hindi pa napapatunayan. Hindi pa napapatunayan. According sa mga scholars, si Jesus daw hindi mahaba ang buhok. Kasi alam nyo sa Jewish culture, sa Jewish culture, bawal magpahaba ng buhok ang lalaki. Alam
niyo kung sino mahaba buhok? Si John the Baptist. Tsaka si Samson. Sinong hindi nakakilala kay Samson? Yung isa sa pinakamalakas na tao na pinabagsak ni Delilah. Yun yung isa i-correct natin. Yun yung isa i-correct natin. Si Samson tsaka si John the Baptist, they have the same vow. Meron silang isang panata, pareho yung panata nila. Ang panata nila, yung tinatawag na Nazarite vow. Yung Nazarite vow, ang patakaran, hindi ka pwedeng kumain ng product na kahit anong product na galing sa upas. Wine, raisins, or prunes, bawal, number 1. Pangalawa, hindi ka pwedeng lumapit sa patay. Pangatlo, hindi ka pwedeng magpagupit o mag-ahit ng balbas. Yun ang nasa right vow. Pero pag wala kang vow na ganon, hindi ka pwedeng magpahaba ng buhok kung lalaki ka. Last, isang araw lang, may pasahero ko. Pilgrim din kami. Ano araw ba ngayon? Friday? Wednesday? May pasahero ko. Siya yung nagko-confirm sa akin na about the Jewish culture. Alam niyo kung bakit? Nagtrabaho siya sa Israel for 5 years. Caregiver siya. Kaya talagang sinasabi niya, bawal ang mahaba ang buhok na lalaki sa Israel. Pwede balbas, pero buhok hindi. Yun. Kaya ang ganda ng discussion namin ng Wednesday. No? So ngayon, si Samson, kaya siya nanghina nung pinutol ang buhok niya kasi ibig sabihin, wala na siyang covenant sa Diyos. Sa katigasan ng ulo niya, ang sabi ng Bible, the Spirit of the Lord departed from Samson. Lumayo kay Samson yung Spirito ng Diyos. Kaya siya nanghina. Kasi nga, wala na siyang relasyon. Hindi dahil naputol ang buhok niya.